VP Inday Sara, skip na naman sa hearing, pero sa drama, hindi. Presyo ng krudo, tumaas, pasensya ng taong bayan, bumaba. Linggo ng palaspas, dinagsa, parang mall sale na siksikan, pero mas mabait ang lahat. Nagdilim ang buong bansa para sa Earth Hour, pero social media, nanatiling maliwanag at hyper sa mga post. Sa dilim. Papalit-palit na panahon mula ulan hanggang uminit. Parang relasyon, sala sa init, sala sa lamig. Trump statement sa Iran, mas mahaba pa sa commercial break. Yang ang mga headlines sa linggong ito, nakalipas na. Pero fresh pa rin, parang utang ng nakaraan pa, pero di nawawala. Panoorin ang detalye mula dito sa bago naming studio na gumagamit lang ng rechargeable fan dahil sa taas ng singil sa kuryente. Tumaas ng todo ang presyo ng diesel ngayong linggo habang tahimik na nagluksa ang mga wallet ng sambayanan. Ayon sa mga estudyante para itong tuition fee na panay increase pero walang pa ring aircon sa classroom. Tumaas ito ng humigit kumulang sa 11 hanggang 12 piso kada litro na natila baga TikToker dahil sa pagiging price increase influencer nito. Dahil dito, nagpahayag ng pangamba ang ilang transport groups dahil naapektuhan ang kanilang kita. Ayon sa isang jeepney driver, baka mag-implement na rin sila ng work from home jeepney. Dinagsa naman ng mga deboto ang mga simbahan sa buong bansa para sa paggunita ng linggo ng palaspas. Na ayon sa mga matatanda, ay para kang nasa mall sale na sobrang siksikan pero mabait ang lahat. Nagpaalala ang simbahan na ito ay simula ng mas malalim na pagninilay para sa Semana Santa. Pero ang iba, ang pinagnilayan ay kung saan sila mag-outing this Lenten break. Nakatipid naman ang bansa ng enerhiya sa Earth Hour nitong nakaraang gabi ayon sa Department of Energy. Umabot ito 145.43 megawatts na sapat para sa isang buong barangay na karaoke hanggang umaga. Maraming establishments at tahanan ang nakiisa sa nasabing pagtitipid mula 8:30 hanggang 9:30 p.m. Yung iba, sumali nang hindi sinasadya, brownout pala sa kanila. Ayon sa Malacanang, patunay ito ng pagkakaisa ng mga Pilipino para sa isang hangarin. Saad ng ilang netizens, dati pang nagtitipid ang lahat dahil sa mahal ng kuryente. Dagdag pa ng iba, tunay na makakalikasan ang mga Pinoy. Lifestyle na talaga nila ang Earth Hour dahil laging napuputulan ng Meralco. Sa weather report, umulan sa ilang lugar habang mainit at maalinsangan sa ibang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Kaya naman marami ang nalito kung magpapayong ba o magpapaypay. May posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Bigla itong dadating na parang 5-6 para mangolekta ng utang. Sa balitang ibang bansa, nagbigay ng panibagong pahayag si US President Donald Trump tungkol sa tumitinding tensyon sa Iran at gaya ng inaasahan, mas naging maingay ang boses ni Trump kaysa sa aircon ng Air Force One. Nagpatawag siya ng emergency press conference pero imbes na Iran ang mapag-usapan, mas napansin ng mga reporters ang signature hand gestures niya na parang nag-i-explain ng recipe sa cooking show. Kung gestures lang ang labanan, panalo na siya sa Best Actor. Balik tayo sa balitang lokal. Nagbukas na ang House Committee on Justice ng formal impeachment hearings laban kay VP Sara Duterte. Hindi naman dumalo si Duterte sa unang session kahit inimbitahan. Ayon sa mga analysts, classic move. Parang group project na hindi sumipot, pero gusto pa rin ng high grade. Sinabi ni Committee Chair Representative Jervil Luistro na the Vice President's absence may be construed as avoidance of accountability. Reaction ng mga netizens, parang relasyon yan na hindi porket absent ka, wala kang kasalanan. Naglabas na ang Committee ng subpoena para sa 20-year SAL and tax records at iba pa. Nakatakda ang susunod na hearings sa April 14. Reaksyon ng taumbayan,
Ang tagal naman ng schedule. Mas mahaba pa kaysa sa Holy Week. Bilisan nyo naman, naninip na kami. Nakahanda na yung popcorn namin. Putang ina ninyong lahat! Yan ang mga balita sa linggong ito. Nakalipas na, pero ang punchline bago pa rin. Ako si Cass Contis, magandang gabi at mag-ingat ngayong Lenten season. Ayaw nga pala lockdown ngayon. Hindi ko na ibalita yan ha. O, sige, magnilay ka na lang sa bahay nyo habang namamaypay sa init o sa brown out.